Ikinagalak ng palasyo ang muling pag-angat ng credit rating ng Pilipinas matapos ang evaluation ng Moody's Investor Service. Ayon dito, mas matatag na ang ekonomiya ng bansa at may kakayahan na raw ang gobyerno na magbayad ng mga utang nito. Para sa detalye, balitaan mo kami, Elena Luna. Tumanggap ng bagong investment upgrade ang Pilipinas mula sa isa sa mga pangunahing credit rating agency sa mundo. Itinaas ng Moody's Investor Service ang rating sa Pilipinas ng BA1 mula sa BAA3. Tatlong bagay ang itinurong batayan ng upgrade. Ito ang economic performance ng bansa, ang patuloy na fiscal at debt consolidation at ang katatagan ng politika at pagbabago sa pamamalakad ng pamahalaan. Ayon sa palasyo, bunga ito ng ipinatutupad na reforma ng Administrasyong Aquino. This will have implications or has already had implications our credit standing, but this sort of just formalizes it. It is a continuation of the confidence that the international community has in the fiscal management of President Aquino and his team. Ito na ang pangatlong nakuhang investment grade rating ng Pilipinas kasunod ng Fitch noong Marso at Standard & Poor's nitong Mayo. Ayon sa Moody's, nakapagtala ang Pilipinas ng isa sa pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Asia-Pacific region. Sa unang 6 na buwan ng taong ito, nagtala ang Pilipinas ng 7.6% na paglago ng ekonomiya. Sinabi ng palasyo na kabilang sa mga pinatawan nila ng reforma ang paggasto sa Pork Barrel Fund at pagsasaayos ng Bureau of Customs. Fiscal reform, which has taken place since day one of the Aquino administration, continues. The reforms have moved into a more politically sensitive area, which is the reform of pork barrel spending. But those reforms are continuing. And if you remove all the political noise surrounding these issues, you will see that the actions being taken, the concrete actions being taken by the Aquino administration are actually positive in terms of improving the country's credibility and its creditworthiness. These reforms will continue, and we do expect some resistance the more painful reforms that we're undertaking. But all in all, you can see that we're proceeding. Good news ang credit upgrade na ito para sa palasyo, lalo pat nakatakdang magsalita si Pangulong Aquino sa gaganaping APEC Summit sa Indonesia. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.